So, stomatitis. Stomatitis po, sores and ulcers on tongue and mouth. Yan, yung minsan masakit po yan. So, treatment, local points po ay REN 23, 24, and stomach 4. We should ensure that there are no scars blocking the REN meridian. So, check po muna natin kung walang mga operation sa REN meridian. So, the yin cannot rise to the face kung mayroon pong scar. Hindi makakaakyat yung energy. So, this scar should be unblocked by placing 2 needles. Kailangan muna nating mag-scar therapy. 1 above and 1 below. Lagyan po ninyo dun sa dulo ng mga scar. On the REN and both kidney meridian. So, yung points po natin gagamitin, distal points po ay large intestine 4 and stomach 44. Symptomatic points or ASHI points po yan na spleen 10. Then, energy balancing point. Ito po, sa ating table. So, these local points are used in order to bring the yin from below to the mouth. So, yan po yung ating drawing. Pag ang heart fire, tumatas po yung yang, the heart fire state is often due to constant excitement. So kung may lagi po kayong na-excite, pwede pong tumaas yung yang ng heart. Magkakaroon tayo ng hindi tayo makatulog. Not sleeping at night, but in the day. Ganon din po yung hindi kayo natutulog sa gabi, sa umaga ka natutulog. States tulad po ng mga stage actors and performers suffer from this state. Kasi nga yung mga taping nila, karaniwan magdamag. So sa umaga sila matutulog. Ganyan po ang mangyayari sa heart nila, tumatas ang yang. Then yung stomach naman po, stomach heat state could be as a result of strong flavored foods. Yan, yung mahihilig po sa maaanghang, mga sili. Pwede pong ganyan na mangyari. Or retention of food because of eating too late in the evenings. Kumakain ka gabi na, mga after 9. It could be also due to being hungry for too long. Masyado kang nagpakagutom. Yan. Pwede pong ganyan na mangyari sa yang ng ating stomach, tataas siya. Then yung yin is mababa. So ang treatment po natin, pag may heart fire, ang gagamitin ay heart 5, small intestine 4. Sedation po yan. Sisedate natin. Then REN 14 and do 20. Urinary bladder 62. So, hindi po pwedeng uminom ng kape at manigarilyo. At kailangan pong kayo ay natutulog, lalo na sa gabi. Kasi kahit po yung acupuncture, kung tuloy pa rin ang pag-inom nyo ng coffee, tuloy pa rin paninigarilyo at walang tulog, nagtanggal ka pero babalik po yan. Then, dito naman po sa stomach fire, stomach heat, stomach 44 po, sedation din po yan, kasama ang pericardium 6. Then, REN 12, liver 3, spleen 6. So, avoid po yung mga acidic food. Alam natin yung mga acidic food pa, ano? Siyempre, kasama na rin dyan yung soft drinks. No strong flavored food. Iwas muna sa lahat ng maaanghang. Yan po. So, if symptoms are acute, pwede pong 2 to 3 sessions lang sa isang linggo. When chronic, 1 session sa isang linggo po. So, kailangan pong 6 to 8 session ang total ng ating panggagamot. Pag Crohn disease po, though this is a young dominant disease, the qi, the function of the small intestine, is affected from the time it becomes a subacute illness. So therefore, points to improve function, the Bakshu points po yung gagamitin, should be given. The heat can be continuously removed by a bleeding cup or Bakshu, or by applying heat elimination needle technique, or any relevant points. So yung points pa is stomach 39 at the lower C point of small intestine is used throughout the treatment with the sedation technique if the symptoms are acute, and the neutral technique. Kung acute po, neutral technique, pero kung matagal na po siya, sedation, when there are no symptoms. So neutral technique when there are no symptoms. So yung treatment po ay local points po, tusukan natin ng REN 4, stomach 25, urinary bladder 27. Distal point, stomach 36 and 39.
So, symptomatic point, stomach 25 and 27. So, yan po yung nangyayari sa small intestine if there is yang excess. Acute small intestine. Pag acute po, nasa normal level yung yin. Then, ang nag-excess pa ay yung yang. Yun po yung acute. Pag sa acute, ibig sabihin medyo matagal na, yung yin ay wala na sa normal level, then yung yang lumampas sa normal level. So, yin pa ang tawag dyan ay yin deficiency, kasi napakababa na nung yin, nasa below normal, then yang yun naman ay sumobra dun sa level. Then yin and yang deficiency, yan pareho na po silang hindi nakarating dun sa normal level. So, yan ang chronic small intestine. So, pag acute small intestine, ito po yung mga points natin. Stomach 36, sedation po yan. Urinary bladder 27, bleeding cup. Yung tinuro po sa atin na pwede tayong mag-bleed. Ano? Stomach 8, sedation. So, bawal po ang coffee and alcohol. So, pag subacute small intestine po, yung excess, small intestine 2, kidney 7. Heart 5, stomach 39. So, ang pagkain po is small meals, overcooked, simple, easy to digest. Kailangan po madaling matunaw, magiling. Ito naman po sa small intestine, yin and yang deficiency, kailangan po nating magmoksa sa REN8. Stomach 39, heart 9, small intestine 3. So, kailangan po nating i-blend yung mga food para madaling matunaw. No whole meal, oily foods, or uncooked vegetable kasi mahirapan po magtunaw yung ano natin bituka. Kaya kailangan mga naka-blend or na blender, na durog. Treatment should be started when medication is gradually withdrawn. So if the patient is on steroid. So kung pagkatapos na muna niyang uminom ng mga reseta ng doktor. In addition, the patient should eat a simple and easy to digest diet. Yung nga po kailangan mga nadurog. This will account for 50% of the success of the treatment. This is mostly overcooked, refined carbohydrates, and roots vegetable in a small portion, about 5 to 6 times daily. So 5 to 6 times po yung pagkain. Konti-konti. Kasi nga mahina yung panggiling niya, dapat papakain natin yung mga durog para ma-absorb. Food must be warm. Oils in meat, beans, and dairy food must be avoided at the beginning. Huwag po natin pakainin nun kasi nga mahihirapan eh. Yung meat, mahirap po yan gilingin. Yun. After 2 weeks, while white flaky fish can be included. After 1 month, boiled chicken or turkey. Siyempre, yung lutong-luto po yan para talagang malambot. Boiled cauliflower and broccoli can be added. Kaya lang minsan itong mga foods natin to maraming pesticides. So, kailangan pong linisin natin maayos. Yan, yung iba po binababad nila sa salt para mawala yung mga pesticides at talagang hugasan po ng mabuti. At the end of 2 months, the food eaten can be similar to a normal diet with no fried foods or fatty milk and cheese. So, yun. Avoid pa rin po yung mga fried with no foods or fatty milk and cheese. Uncooked foods, hindi rin pwede. So, including salad must be avoided. Kasi magtatrabaho ng maigi yung yung mga intestine natin. Pag merong mga sariwa, unrefined grains, spices, and bread must be avoided for a year. Kasi alam naman natin na kung bawal, pagalingin muna natin yung intestine. So mga malalambot, mga blend muna yung kakainin po para gumaling.